Muli sa atin. Sunod natin tayo. So verse 6 po tayo ngayon. Ano? Sabi, First Peter chapter 1. So natapos po natin yung 3 to 5. Ngayon tutungo tayo sa verse. Magkakaugnay po talaga yan sa ating Kasi ganito kayo nagagalak, verse 6. Bagamat ngayon sa sanggaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Sumama niyo ako sa panalangin. Kapakumuha po kami sa inyong harapan na banal na Diyos. Salamat sa opportunity na ibinigay mo sa amin ngayong umaga upang makatanggap kami ng mga katotohanan galing sa inyo. Dalangin ko lamang po sa inyo, Amang Diyos, sa mo ang isipan ng aming puso. Sa mga katotohanan ito na inihanda mo sa amin oras na ito. Tulungan mo po kami na kayo ang aming makita, kayo ang aming maitaas. Nakita po namin kung gaano kalaki ang iyong pagmamahal at ang kasapat na ng iyong biyaya. Hindi ko po kilala ang lahat. At narito, subalit, kilala po niyo sila dahil sila yung mga nilikha. At abutin mo nawa kami ng iyong pagmamahal. At habang nag-aaral kami, Panginoon, nakita namin ang importansya ng paksa ngayong umaga. Ritual na kagalakan ng mga naligtas buhay. Tingin mo ang panalangin nito ang mga sapagkat iniiling. Amen. So, sa verse 6 po tayo ngayon. Bago po ako patuloy, meron mga first timer sa atin. Gary, di ba? First time ka rin. Okay. Kayo ba yung mga kapampangan Tagalog? Tagalog sila. Tagalog. Kapampangan din. Parang hindi ako mag-speed. Hindi mag-speed ako Tagalog. So, Tagalog. Iano lang natin Tagalog kapampangan. Kasi sanayan dila ko kasi galing ako. So, naintindihan ko sila tinawa ng pagsasalita ko. Yun. Lalo na sa French. Siguro Tagalog kapampangan. Tagalog ka rin? Sama ni Gary? From Mexico, di ba? Okay, good morning sa'yo. Welcome. Ang pangalan ng sama mo yan? Noemi. Okay. May connection po yan, yung verse 6. At dahil Kristiyano ang kinakausap sa talatang ito. Kasi, kayo magulat sa akin, ang kinakausap dito sa verse 6 o sa chapter ng 1 Peter ay mga Kristiyano. Okay? Sila yung mga Kristiyanong nakakalat. Nakikita niya sa verse 1 kung marabatin mo sa verse 1. Okay? Kaya ako sisimulan dito para maintindihan niyo. Kasi kung hindi kayo mananampalataya, mahihirapan kayong intindihin ito sa inyo. Ito yun, no? Yan ang sinusulatan ni Apostol Pedro. Well,
Para maintindihan nyo, si Apostol Pedro ay apostol ng pag-asa. The Apostle of Hope. Kung si John, apostle ng pag-ibig, si Paul, apostle ng faith, si Pedro ay apostle ng hope. Okay, so pag-asa ang talagang tinutumbok niya rito. At ito yung kinakausap niya. Pedro, apostol ni Yesu Cristo sa mga hinirang. Okay? Yan ang mga Christian sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Okay. Ayun siya ng pangangalat dahil sa pag-uusig, dahil sa persecution, okay, dahil sa trials. Nakita ninyo ang buhay ng kapwa nating Kristiyano ay nakita ninyo ang kanilang karanasan. Okay? Dahil sa kanilang pagtayo at pagsunod kay Kristo, nakakaranas talaga sila ng matinding testing. Kasi tayong mga Kristiyano ngayon, ibang-iba sa kanila eh. Parang yun, mga layaw eh. Sa kapilya lang at sa bahay lang halos doon ang tungo natin. Pero yung story niyan, andyan sila. Kaya ginamit yung salitang exile, nangingibang bayan, ang ibig lang sabihin niyan, ang Kristiyano ay talagang naglalakbay lang pansamantala sa daigdig na ito. Hindi itinuturo ng Bible na ituturing natin na bahay ang daigdig. Hindi, iba tayo. Ang mga Kristiyano ay tinawag ng Diyos para sa Kanya. So, kahit tayo narito sa Paraiso, nasa San Fernando, nasa Pampanga, nasa Pilipinas, daigdig na ito, spiritually speaking, tayo ay mga mamamayan ng langit. At sana malalim sa inyong puso yan. Ay mga citizens ng heaven. Kaya nga, ang focus dapat sa buhay dyan. Kasi kung hindi ka mag-focus dyan, nami-miss natin yung paglago ng ating pagkatawag. So, ayan ang ina-address dyan ni Apostol Pedro. Yun. Kung inaangkin mo na ikaw ay Kristiyano rin, sa luhuyan, ikaw din ay mananampalataya, ikaw din ang sinasabihan dyan. Iniya-address din sa iyo yan. So, nakita natin sa verse 6, muli kong babasahin sa Bible ko, sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon, sa sadaling panahon, ay kailangan magdanas mo kayo ng pagsubok. Okay, pahiram ng inyong atensyon ha. Kung gusto nyo makilala ang Diyos sa buhay natin, lagi tututukan ninyo ang kanyang salita. Di ba, minsan kapag nagsasalita ka, pwede ba makinig ka nagsasalita ka? Ganon din ang Diyos. Ang bawat may tengang pandinig ay makinig. Now, anong sinasabi ng Diyos sa talatang yan? Ito yung sinasabi ng Diyos sa talatang yan. Of course, Bible yan, at sulat yan ng mga apostol, pero yan ay purong salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung Kristiyano ka, nagsasalita ang Diyos sa'yo sa talatang yan. Anong gagawin ko? Listen. Kaya kung gusto mong matulog yan, matulog ka. Okay, ikaw ang mawawalan. Every time na aatin ka ng gawain ng Panginoon at hindi mo inuunawa, ikaw ang talo pag-uwi mo. May demonyo eh, kakaling manita at yung demonyo, puta kasiping yan ako. Sabi ko, kaya ito yung Bible ito. Yung mga nakikinig na hindi inuunawa ang kanilang pinanginggan, hindi nanakaw. So, yan ang sabi ng Matthew 13. Kaya ako, supposed to be, mapanganib yung lugaring kapilya. Kung wala yung masanding yung kapilya. Meto nga mapanganib din lugaring kapilya. Kasi datang nga doon, magsulit ka mo para maraptan lang yung tipong trono. Hindi pulpito yan ini eh. Ito pulpito lang ito eh. Kaya mong gawin ang gusto mong gawin. But one day, time will come, haharap ka sa trono at ibabalik ng Panginoon lahat ng pinakinggan mong hindi mo tinanggap sa iyo. Hindi ako nagsasabi niyan, na chapter 12 sinasabi. At mapanganib ito? Kasi dito, pinakikinggan mo katotohanan. Salita ng Diyos na hindi mo pwedeng itakwil sa iyo. Pasok dito, tatapos dito. Na kung maniniwalaan mo, tatanggapin mo, and God bless you. Pero kung hindi mo tatanggapin yung naririnig, hindi mo unawain, then ikaw ang talo nun. Yan ang sabi ng banal na kasulatan, Matthew chapter 14. Yun. Pakinggan natin ang talatang ito. Ang talatang ito ay sa akin at sa inyo. Tinatanggapin kayo ay
mananampalataya. Nagsasalita ang Diyos sa inyo sa talatang. Yan. Okay? Now, babasahin ko muli Babasahin ko muli. Sa ganito, kayo'y nagagala. Okay. Yung salitang ganito, tingnan mo sabihin yun. Yung salitang ganito, in this, sa salitang English, at yun ang sabihin yan. Dapat alam nyo kung saan kayo nagagalak. Okay? Hindi ba ang kagalakan natural lang sa tao? Ang iyak, ang kalungkutan, ang kabigatan, ang kagalakan, ang kasiyahan, natural lang sa tao. Okay? Now, ang Kristiyano, it's supposed to be ay mga masayahin at mga tao nagagalak. Kaya lang, alam nila kung basta sila nagagalak. Alam nga naman, Rose, tawa alam ng tawa dyan. Anong imen? Hindi pwede, di ba? Dapat, pag nagsasaya tayo, nagagalak tayo, alam natin ang dahilan. Alam mo yung mga tumama sa wedding, galak na galak. Yung nasa sandibutan, di ba? Tumama ako sa wedding. Nakaligtas ako sa sakit. Sabi na, sa ospital. Dumami yung kliyente ko. Ang dami kong pera ngayon. Ang ganda ng buhay ko ngayon. Ang ganda ng pamilya ko. Bali, yan yung mga temporal blessings, temporal joy. Hindi yan tinutukoy ng Bible. It's supposed to be, ang kagalakan ng Kristiyano ay dapat niyang alaman na ito yung magaling sa Panginoon. The joy of the Lord is your strength. Pag ang kagalakan galing sa Diyos, magiging kalakasan sa iyo. Huwag niyong kalilimutan yun. For the joy of the Lord is my strength. Ang kagalakan galing sa Diyos, kalakasan ko yun. That's why kalurang kong kapatid, di kayo matsungin, nung yung saya yung kingin, kalakasan niya. Kaya kayo, kaya katamuan. Yun, observa niya yung talata. Okay? Kasi merong paradox dyan. Observahin nyo. Yan ang sinasabi ko sa inyong pakinggan natin, unawain natin. Alam niyo naman ang trabaho ko dito bilang manggagawa at lingkod ng Panginoon. Nag-expand, nagpapaliwanag ako sa atin. Okay? Yan ang trabaho ng pastor, ang makainin ng mga nakikinig. Ngayon, ano sinasabi ko sa puntong ito? Yan o. Sa ganito, kayo'y nagagalak. So, note that word, in which you rejoice. So, yung salitang rejoice. Pagkatapos yan, bagamat ngayon, sa sandaling panahon, kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang gusto. Okay, that's right, Okay, that's right. Sabi ni Rose. Parang si Rose na nakikinig sa amin. Paano mo pagsasamahin ang kagalakan ng pagsubok? Kabe? Pag sinabing pagsubok, anong puta niyan? No person is normal like suffering. No person. Nung normal kang tao, ayaw mo ng problema. Nakikinig ba kayo? Kung normal kang tao, sa totoo lang, ayaw mo ng kalungkutan, ayaw mo ng pagsubok. Ayaw mo ng kahirapan, ayaw mo ng bigatin sa buhay. Sinong normal na tao may kalusugan, gustong-gusto niya magkasakit? Wala, di ba? Wala. Yung natural tendency na ng tao, ako, ang buhay kayo, iniwas kay ganagan ng problema. Natural tendency ng tao. Ibig sabihin, sino man sa atin, gusto natin saya, gusto natin swerte, gusto natin ganito, 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 ganito. Ayaw natin ng pagsubok. Pero, mahal kong kapatid, kung Kristiyano ka, tinatayuan ko kung Kristiyano ka, nakadistino ka sa pagsubok. Philippians 1:29. Hindi lang natin tinanggap si Kristo, kundi kasama tayo sa mga pagtitiis ng Panginoon. 1:29. Hindi lang yung naniwala ka sa Kanya, ayaw mo namang magkipagtiis sa Kanya. Kasi nga, pag sumusunod ka sa Panginoon, hindi maiiwasan ang mga pagsubok. Kasi kasangkapanin ng Panginoon ang mga pagsubok sa buhay para ikaw ay tumatag, lumago, at makita ang bunga ng Espiritu Santo sa buhay natin. Would you please, Teresa, ilagay mo nga sa Santiago 1:2 yata.
Santiago, sa James, sister. Pwede ba? Kaya nga mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nangaharap sa sari-saring subok. Sa isang taong sabihin natin babago sa Panginoon, hindi mananampalataya, sa kanya ang pagsubok ay parang parusa. Pag may problema na, magsisimangot na yan. Okay? Pag meron ng pinagdadaanan sa buhay, magtatampo na yan. Nakala kayo nga aliw, ano kayo, magatin. Ano ko lang magatin? Ay ba't yung iping matindi? Question ng Diyos. Di ba? Bakit ko dinaranas ang bagay na ito sa buhay natin? And yet, yung talatang yan, tinuturuan tayo, ninong normal na tao yung magsalita, ituring ninyong kagalakan. Count it. Count it. Ano ng Bible? Ituring ninyong kagalakan. Kapag kayo nakakaranas ng iba't ibang pagsubok. Kasi hindi lang isang dukha ng pagsubok eh. Hindi ba? Hindi lang siya minsan sa physical, financial, sa lahat ng uri. And yet, nakita mo may kaugnayan ka sa Diyos. Pero sabi niya rito, sabi niya, huwag mong ituring na sumpa, kalungkutan, ang mga bagay na dinaranas mo kung ikaw ay isang mananampalataya. Why? Well, sapagkat ang Diyos, ano nga lang ina-allow niya sa kanyang mga anak, sa mga Kristiyano, open school together. Good. Ibig sabihin nun, pag nakikita natin yung pagsubok sa kasalukuyan, parang ito ay masama. Pero sa tingin ng Diyos, ang magiging bunga dito ay mabuti. Sabi nga ni Jose, kung kasalukuyang siya ay nakaranas ng pagsubok, tinapos niya ang kanyang kapatid. Nung nakita niya yung dulo ng kanyang buhay, hindi ko pa ang bago ay intindihan. O bakit pa yung tulog na ng Diyos? Hindi, gano'n. Bakit pa yung tagalugin ko para sa iyo, Rosa. Sabi ni Jose, ngayon mo na naman, pinahintulot ng Diyos ang lahat ng ito upang maraming maligtas. Genesis 50 verse 20 yata. Kasi kung titignan mo yung buhay ni Jose, ang dami niyang pagsubok, di ba? Para siyang iniwan ng Diyos. Pero hindi natin na nagtatrabaho para sa kanya. Hindi naman sa kasulukuyan, hindi sa hinaharap. Nung nakita ni Jose yun, hindi ko pa balo. Ngayon ko lang nalaman. Sabi niya, kaya nga nawala yung galit niya sa kanyang kapatid eh. Why? Kasi yung context na nangyari kayo, hindi niya sinumpa, kinagalitan yung mga raidor sa kanya, yung mga naggumawa sa kanya ng mga paghihirap. Hindi nakita niya yung konteksto dahil yung relasyon niya sa... Okay, masama yung ginawa niyo sa akin. Masama yun. Masama yun. Pero sabi niya, sa tingin ng Diyos, itong masama ay ginagawa niyang pagpapala sa ikabubuti ng lahat. Kung magtitiwala lang tayo sa karunungan ng Diyos. Kaya sabi niya dyan, sa verse 3, yan ang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay, hallelujah, nagbubunga ng pagtitiis. Sabi, dita mo, kung tuwa ka, lalo kang daragdag pa magtiis. Kala ko talagang galang yung tutway, tutway ang paurong. Ibig sabihin nito, nakaka-mature minsan yung mga pagsubok kasi natututwa yung magtiis. Ikay, ilaban niya. Ito yung taong walang pagtitiis. Ito yung taong nagtitiis. Sino pipili niyo? Of course, yung matiisin. And the fruit of the Spirit is what? Patience. Senior citizen too. Okay? It's supposed to be dapat matindi pa magtiis ko ngayon. Senior citizen. Kesa anong ako 16 years old. Alayang kwenta yung tao tutwaya, lalo yung mahirita hindi. Lalo yung bugnunin, lalo yung mareklamo, lalo na nung professing Christian. Hindi ba maraming pagsubok, merong mga natututuruan sa buhay. At importante yung pamagtiis hindi. Kasi bunga na yung Kristo ito. Pasensya na kayo, wala akong pinapatamaan. Pero maraming tao, habang tumatanda, lalo umiinit ang ulo. Ang
claim ng presensya. Well, it's supposed to be. Kaya nga, kung ang pagsubok na ito ay tinuturuan tayo magtiis, magpakatatag, patigid sa lahat, manalangin sa Diyos. Nagiging blessing ito sa atin. Sapagkat kapag kasama mo ang Diyos, walang bagay na hindi magiging pagpapala sa iyo, ano man ang ginagawa. You know why? Kasi kasama mo ang Diyos sa buhay. Ganyan ang nangyari kay Daniel sa leon. Naging blessing niya siya, di ba? Nangyari kay Moses, kay Abraham, kay Jose, sinasabi ko sa inyo. Ngayon, ako hindi sabihin kay Rainier niya. In Bible, paano niya napapagpasama? May I was taking English kami, incongruous. Kaya kung naalala yung word na yon, incongruous, yung hindi nagmamatch yung dalawang bagay na nagsasama sa isang. Hindi bagay. Bagay ba ang kagalakan at pagsubok? Hindi. Pag sinahing pagsubok, dapat yan. Yan ang magkabagay. Pagsubok, kalungkutan. Hindi bagay yung kagalakan and then pagsubok. Now, sabihin ko sa inyo kung bakit. Kristiyano lang yun. Kaya ang ating topic, iba. Ang topic ko. Pakita mo nga dyan, Esa. Spiritual joy. Sabig ba ako? Minamahal kong kapatid, gusto kong idein sa inyo ito. Stress kay Rainy. Spiritual joy yung sinabi ko na yan. Spiritual joy. Iba yung kagalakang nakikita lang natin sa sanlibutan. Iba yung kagalakang yan. Okay? At gusto ko, yan ang taglay ninyo. Kung nagagalak ka ngayon dahil lamang marami kang pera sa bangko, hindi sapat yun. Kung nagagalak ka ngayon dahil nagpa-check ka ng dugo, perfect ang dugo mo. Nagagalak ka ngayon dahil marami kang ipon, marami kang trabaho, okay ang pamilya mo. Kung yun lang ang kagalakan mo, spiritual yan. Yan ang kagalakang hiram sa sanlibutan ito. Nang masama ba yun? Hindi ko sinasabing masama. Ipapasalamat tayo. Pero hindi yan ang spiritual joy. Pag wala ka ng kalusugan, tapos ka na rin. Paano kung nataningan ka? Paano halimbawa, hirap ka sa pera sa ngayon, hindi ka na rin magagala. Paano yung pamilya mo? Mga ganon, nakikita ko lang. Ang original na title ko dyan, isa lang, spiritual joy. Kaya lang sabi ko parang kulang. Dinagdagan ko, which is, ako man ay nasatisfy sa sinulat ko. Spiritual joy of the redeemed. Yung redeemed life, malalim yan. Sinabi natin redeemed life, spiritual na kagalakan ng inubos na buhay. Naintindihan niyo ko yung muli ko sabihan? Yung Kristiyano, may atbos yun. Si redeemed. Redeemed! Kaya ang buhay niya, redeemed life. Ibig sabihin, ang kagalakan niya hindi katulad ng kagalakan sa laman. So, kaya tapabong salitang, ako isang tinubos. Ang buhay ko ay buhay na galing. Nagagalak ka na naman eh. Redeemed life. Ang pinag-usapan natin sa iglesyang ito ay redeemed na buhay. Hindi prosperity preaching ang sinasabi ko sa inyo. Okay? Kasi sharing view natin prosperity, itang best life mo dahil prosperity preaching ang tigila. Yung best life mo, Keti. You can have your best life now. That is bad theology. Yung best life mo, hindi rito. Ang blessing dito, temporal. Pwede bang i-bless ng Panginoon ang tao dito? Oh yes, that's Diyos yun.
Ang redeemed life, ang kinubos na buhay na sinasabi ng Bible, ay isang buhay na hindi mawawala. Hindi magtatapos. At kaya nga, pag tinignan nyo lahat ng turo ni Jesus Christ, pag-iingat kayo. Pag sinabi ni Christ, magalak ka, ang laging may connection ang heaven at ang tao. I-educate nyo na ako muna, ituruyo ko. Anak ko at ang agana ka, kay Bible. Diyan mo itong katalata. Educate ko naman. Na sinabi ng Christ, yung magalak ka, huling bagay kaysa ang dibutan. In fact, nung binusog niya sa chapter 6, John, kumain, hinanap siya dahil nabusog sila. Ang sabi ni Christ, sabi, huwag niyo hanapin ang mga pagkain na papain. Hanapin niyo ang mga pagkain. Pumatagal sa buhay. Mga pagkamalan niya. O ano po yung blessing mo ng material? O, pasalamatan niyo kay Diyos at gamitin niyo kay Diyos. Kasi ito nga may gamitin na anong magagawin kayo. Talent, money, time. Pag hindi yan nauukol sa Panginoon, hindi sa kanyang glory, walang kabaldugan. Remember that. Kaya nga, di ba, kailangan ng Diyos ng pera. Hindi naman kailangan ng Panginoon ng pera. Bakit doon? Ipinapaggalo. What is glory? Para sa niyang ikapupuri. Halimbawa, kailangan ba ng Panginoon nandito tayo? Ano na yung oras? Yan. 11:30. Dapat ba narito tayo? Ba't kailangan ka ng Panginoon? He is God. He is eternal. He is absolute. He is immutable. He is eternal. Nakataon ko kailangan. Na bakit tayo narito? For His glory. Gusto natin siya makilala. Yung isipan, kailangan ako. Pastor, kailangan alam mag-preach ka na. Kahit yung mga bato, kayang buhayin ng Panginoon para may pangarap dito. Kung lang masunod, ako sa akin pulpit mapagangan ako. Kaya nagpasensyahan ko na yung bedis kasi kasakit ako. Nakiusap lang sa akin. Pero ayoko na. Kasi hindi dahil kailangan ako ng Diyos. Kaya ako sinasabi, why? Nandito lang tayo dahil, sa ikapupuri at ikaluluwalhati ng Diyos. Hindi niya tayo kailangan kasi siya ang Diyos. Kahit yung mga bangko yan, inanimate siya na, walang buhay yan. Kaya bigyan ng buhay para magsalita sa atin. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. Na kayo kailangan, yan ako kailangan, kaya tayo narito dahil sa biyaya ng Panginoon. Ito yung sinasabi ko sa preaching ko. Kahit wala ako dito, kahit wala kayo dyan, Diyos pa rin ang Diyos. Itinuturing natin na ito yung opportunity, na ito yung malaking pagpapala, ang maging bahagi ng kaharian, kaligtasan ng Panginoon. Narito tayo kasi pasalamat tayo. Salamat kayong Ginoo, kakanana ko kayong pulpit ngayon. Kaya kayo, pagpulong kayo. Kita, salamat kayong Diyos, kayong obra ngayon, salamat sa trabaho nito. Pero lahat ng ito ay ginagawa natin bilang ba, nagkakaloob kayo, kailangan ba ng Diyos? Hindi, ginagawa natin ito bilang pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya ito yung puntong gustong makita ninyo. Bakit pinagsama ng Diyos ang pagsubok at kagalakan? Hindi ba paradox yun? Hindi ba yung congruence? Hindi. Match ba yun? Meron bang kagalakan sa pagsubok? Hindi mo mag-confess si Brother Marlon King. Kapilata mo ba, ang kayaman mo yan. Sumpungan niya yung sakit naging Norway. At hindi yung naging sakit niya. Brain. O kaya siyempre, deep inside, nalulungkot sila dahil manuyang niya yun Bigat yung naging sakit, iuwi yan after 10 days. Yun, ang punto ron, meron bang kagalakan doon? Hindi ka nagagalak sa pagsubok. Hindi ka nagagalak dahil marami kang problema. Nagagalak ka. Siya may control. Fulgio, Jenesa? Si Jenesa ka ba? Sige, ilagay mo sa Habakuk.
chapter 3. Dave, no? Dave. Dave. Chapter 3, 17 to 19. Three. 17. Pwede, ito yung ibig ko sabihin sa inyo para maintindihan nyo. Habakkuk rejoices in the Lord. Bagaman ang puno ng higos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon ng bunga sa mga puno ng bunga. Ang uliboy hindi magbubunga at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay aalisin sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga kulungan. Verse 18, Gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang Diyos, ang Panginoon ay aking kalakasan. Ginagawa niya ang aking mga paa. Kagaya ng sa mga usa. Pinalalakad niya ako sa aking matataas na dako sa punong manlugtog na may panugtog na may kwardas. Kaya po, hindi siya nagagalak dahil walang pastulan, walang bunga yung mga olibo, walang pagkain. Nagagalak siya sa Panginoon, na alam niya ang Panginoon ang kanyang magiging kalakasan. Ikisipan niya liwanag niya kung bakit sinabi ni Peter yon. Bakit tayo magagalak? Well, ang kagalakan niya ay ang kanyang ang kanyang relasyon sa Diyos. Yun ang sinasabi ng ating pinag-aaralan. Bakit? Ba't sinabi ito? Kasi kilala niya ang Diyos eh. The Lord my God will never leave me nor forsake me. Ay, kapansin niyo po na, lakwan na ka din kay gana-gana, patang ating relasyon kay Diyos. Yung ginawa, nakalakwan. Ano ba ng Jesus Christ? Iwan ako kahit yung mga alagad ko, mapapakot sa puso. Lahat kayo alis. Pero ang Ama ay magiging kasama. Bagay ba nung Christian ka? Kahit ano mangyari, ang Diyos ang magiging kasama mo. Hindi lang na yun. Okay, kasama ko yung wife ko. Meron kayong wife, meron kayong kilala. Kaibigan ninyo, o boss nyo, o sino ang kapatid nyo, o kalaman nyo. Lahat dyan, mawawala. Hindi ba? Kahit nasawa mo, kahit anak mo, lahat dyan, yung kapilya ninyo, makuha yan. Sabi ito hindi natin alam, 20 years, wala na to. Kayo, ako. Pero ang Diyos, ang kanyang relasyon sa kanyang pinubos. Ilan man na hindi pwedeng mawala. Kaya nga nagagalak siya, mawala ang lahat, and yet I will rejoice in the Lord. I will rejoice in the Lord, my God. Ano sasagisag na dito? Folks, ladies and gentlemen, this way. That is faith. Let me in verse 4, 1 Peter 3, 1-4 yata yun. Di ba, in-expository natin yan? Bayar kong maintindihan, nung nanin ko rin yung Kristiyano. So 1 Peter, okay po kayo, Kenny, okay ni. Na babasahin ko dyan. Kaya kung alam nyo, kaya ko ginagawa, bago sa iyo, kaya na kayo makapokus eh. Sabi kong Bible yan. Pero anong gusto nyo? Anong mas mabilis? Dito o dyan? Lalo naman yung uso ngayon eh. Nakisalaya. Ayaw na magbasa. Gusto lahat ready-made. Mabilis. Okay din. Kaya lang minsan, hindi ko alam ha. Okay ba sa inyo? Kasi okay ako dito. Pwede kayo basa ganyan. Ano ba lang mo eh? Ako ata sigurado. Yakit ka rin. Yan ang pakay ko. Pero meron akong Bible dito. Yan. Kaya lang, yan yung usong yan eh.
Yan ang uso ngayon. Nasa, ano tawag dito? Projector? Okay. 1 Peter 1:4. Kaya, kasi hindi tayo maalis dyan, yan ang magkakaugnay. Verse 5, na sa kapangyarihan ng Diyos, itaas mo. Yan. Ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan ng nakahandang ipahayag sa huling panahon. So, lahat ng ito, yung kagalakan, lahat ng ito ay nangyayari sa pamamagitan ng pananampalataya. Sana nakakuhayo ko na. Okay, nakakuhayo ko. Hindi tayo nagagalak dahil sa mga bagay na nakikita o pansamantala. Hindi yon. Okay? Hindi yun ang kagalakan natin. Ang kagalakan natin is true faith. Is true faith. Ano yung faith? Faith in God. Faith in Jesus Christ. Faith deals with God. Faith means faith deals with God. Faith is conscious of God. Yung faith natin, yung ginawa ng Diyos sa atin. Yun ang kagalakan. Ang kagalakan natin, hindi yung nangyayari sa buhay natin. Hindi. Kasi nawawala ngayon. Ang kagalakan natin, yung ginawa ng Diyos sa atin ay hindi nawawala. Pupuntahan natin, papasyalan natin yung mga unang exposition. So verse 3, same chapter, para intindihan niya yung ulit sabihin, okay. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang malaking kamahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Pwede din check at ang oxygen. Paano, brother, pastor, na ang isang Kristiyano ay mananatili yung kanyang pag-alakan? Isip. Muli na sabihan, saan ba namumugad ang iyong kaisipan? Okay? Ano ba iniisip mo? Iniisip mo ang buhay mo dito sa sanlibutan. Ano kaya ang mangyari ka na kanina? Ano kaya kakainin ko? Ano kaya ang mangyari bukas sa akin? Paano kaya yung mga anak ko? Ano kaya yung magiging buhay ko? Yun ba ang isip mo? Paano kung wala na hindi wala ka na rin kagalakan? Ang pinag-uusapan nating kagalakan dito ay itungo ang iyong isip sa ginawa ng Diyos. Para sa'yo. Yan ang isang bagay na gusto kong maintindihan ninyo. Hindi, kaya dyan nga naman Kristiyano, malungkutin na magatin. Kasi kaliwala isip. Hindi mo makita yung the joy of the Lord. Kasi ang inisip nila, sanlibutan. Ang kanilang dalawang paa ay nakakutkot dito sa lupa. Hindi sila makapag-isip na, pagkakaikan tayo ng, Lord, lift me up, Lord, lift me up, tararara, tararara. I want to do. Tararara, Lord, plant my feet on higher. Yeah. Kaya magtuto. Pauli na kayo bali, aliwayan meditate. Kasi hindi maintindihan, ba't di ako nababago? Ba't lagi ako narito? Ba't lagi na ako nito? Because you lack discipline. You lack spiritual discipline. Bayo mira si Pacquiao kaya kayang estado ngayon. Bakit siya? Naging sikat na po. Sige. Anong susi nun? Discipline. Bababad ka kaya cellphone mo, higit kang Bible mo, utak mo. Kaya mapurol ka eh. Ayaw mo matay sa sarili. Kaya mapurol ka eh. Angay, sisisyan mo kaning gaya. That's why, like, minsan uling yung puso mo sa ngayon, kahit anong ganda ng preaching, hindi na bumabaon. Kasi hindi na bumungkan yung hollow ground. Yung problema yung heart. Yung heart. Wala tayong aliw. Ay, buri ko magandang preaching. Yes, solution yung magandang preaching.
Kaya nga sabi ng Bible, Hosea, break the unhallowed ground. Yung kaninang pusong di pa nagagalaw. Kailangan lang yung Diyos, kung kinatamo mo yan. Ano yun? Para makita natin, ang Kristiyano ay lumalakad hindi sa nakikita, kundi sa mga bagay na nakikita. We live by faith, not by sight. Kasi gusto kong lumawak ang faith, gusto kong tumatag. Yung iwasan yung discipline. Discipline yun. Sabi yun, muli kung gamitan na ako ng Ginoo. Gusto mong gamitin ka ng Panginoon? Seek Him. Love Him. Obey Him. Trust Him. Gusto kaya kami tatay, mga lawang ka. Gusto kaya kalawang ka. Para kung pa mo kabataan ngayon, o yan o. Pray tayo rin. Kala kabataan ngayon. Kaya magkuha na kami eh. Kaya kayo pasasawa kayo kami. Hindi ba kayo sawa sa pagbumukang ito? Nagsawa na kayo. Ba't to Mexico? Ba't to Betis? Ba't to Betis? Kaya sinasabi ko lang sa inyo, Lord, lift me up and make. Aliw na aliw ako sa kantang yan. Kaya ba yung inisip ko? Lift me up and make me plant my feet on a higher ground. Kasi masyadong in love sa mundong ito. Sipin, yakin po, through faith. Faith. Kaya nga sabi ng Bible now, ano yung faith? Paano ko i-dwell, i-focus yung aking puso sa bagay nito? Babalikan natin, okay. Ano ba ginawa ng Diyos sa'yo? Ayan o, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, muli tayong ipinanganak. Kutang, ibor na yan, milagro yan. Milagro yan? Halimbawa, ay, di, born again ako, Christian ako. Ba't ka naging Kristiyano? Ba't ka na born again? Yan ba'y kagagawan ng church, kagagawan ng pastor, o kagagawan ng Diyos na nasa langit? Ang ipanganak ka ng Diyos sa kanyang kaharian, sa kanyang sarili, ay pinaka-importante. I am not the man that I was. By the grace of God, I am what I am. Aliwa ni Jerry ngayon ni, aliwa ako dati, aliwa ako ngayon ni. Bagong buhay ito, hindi ako perfect, and yet I am a new creation in Jesus Christ. Ngayon, sino may gawa nun? Ang Diyos. Ka magagalak ka niyan? Nakita mo yung kaupsina mo, ang pinag-uusapan nila, walang kabaldugan, walang kabuluhan, puro panlupa, puro stress sa mundong ito, hindi na pinag-uusapan ng kaligtasan, ang forgiveness, kung sino si Jesus Christ, ang mga kilala ninyo, wala silang pinag-uusapan sa mga bagay na spirit. Why? Pero ikaw narito, para kang talunan. Ito, alam mo ba ang buhay mo kapag ikaw ay isang mananampalataya? Praise God! Hindi dahil sa mabait ka, hindi dahil sa mabuti kang tao, kundi dahil sa kanya. Hindi ba amazing? Hindi ba hindi amazing grace, ang sibat sa... Anong amazing? Kaya kabambangan, makapagmula lang biya. Anong makapagmula lagi ka? Naging Kristiyano ko, lang yung bunga. Makapagmula lang yung bunga na yung tao yan. Karakal na problema yan at magtiis ko. Sa akin ngayon yung mag-church, pero magpatuloy ko. Ang hirap sumunod sa Panginoon. Nasa minority tayo. And yet tumatayo ko sa kami ng Diyos. Sa kanila siya, sa aking kaganakan. Kung talaga, akala ba rin yun na, naligurus ba yung born again? Ibig sabihin ng born again, ipinanganak ka sa taas, ipinanganak ka sa Espiritu. Born from above. Ikaw ipinanganak sa langit. Ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng langit. Nawala sa iba. Yan may ginawa ng Diyos dahil may nakitang mabuti sa'yo. Hindi. This is grace. Kaya nga ayon sa iyong kabayan, hindi ka ba nagagalak dyan? Of course, halimbawa may problema ako. Dahil kong problema. Pero pag inisip ko, anak ako ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. I'm so glad Jesus set me free.
Sons of God march forward. Hindi ako nagagalak dahil sa tinatamasa ko ngayong swerte sa buhay, ayon sa sanlibutan. Hindi lang yun. Well, nga ako halimbawa at kung pagpapala ngayon ng material, salamat mo kay Diyos. Pero masya kayo kaya sabihan ko, educate ko nung buri. Alam mo akit, agyang may tumong talata na ikagalak mo uling ating kang material at tatamasahin kayo niya. Sinabi ng Jesus Christ. Kailangan nyo nga ako. Tingnan ito nga kilala. Sabi ka na kaya, tinurna ko kayang balena. So, yung opisina ko, yung balena. O yung bayo ko sa kaya. Yan ang bayo ko sa kaya. Ito yung mga sakyan. Pero hindi siya save. Hindi siya ligtas. Lahat ng kanyang kagalakan, daigdig, is young, is so young. Nasa prime siya. Nasa kanya. Namin yung parang kliyente. Tinura ko. Pinakain pa. Pero ano ito? Sabihan ng gano'n, madala ka, uling yan. Tigang bale. Ituya kwarto yung bale mo. Tigang sports car. Kasakyan. Kaya nasa mo. Sinabi ng Panginoon, kagalak mo yan. Hala kayong makit kayong Bible. Why? Because temporal lang yan. Intemporal, temporal yan. Malalaso yan. Naintindihan niyo ako? Halimbawa, ating pong kotse. Salamat kay Diyos. Salamat kay Diyos. Pero sinabi ng Diyos, magalak ka dahil may bago yung sakyan mo. Sinabi ba yun? Nakikita sa Bible. Pag sinabing kagalakan ng Bible, may kaugnayan yun sa Diyos. Eh, kung pagkamalan na, pag kayo magkakamali sa akin, baka di na kayo magtrabaho, baka hindi na kayo mag-abroad, baka di na kayo mag-aral. Kaya lang, huwag yan ang inyong ikagalak. Why? Because all these things is transient. Temporal. Kung sabihin, ano ang kaganda ang pansamantalang bagay? Pagka nga sabi ko, kataba na ng wallet ko. Halimbawa, ang taba nito. Kaya siguro, pera na rin. Sa magsalamin ko, matanda na ako. Isip ko yung kabataan ko. Physical lang yan. Pag nasa mesa ako na yung pagkain, sumptuous. Sabihin, parang niya. Sa sarap. Salamat sa Diyos. Yes. Agree with me? Ay, hindi ko. Kung diyan ka lang natutuwa, sabi ko kaya kilala ko, tinurna ko, isa ng Bible study ko. Kung pipahintulutan mo ko, iba Bible study ka ng personal, iba talaga sa sacrifice sa sarili kong talanda. Kasi alam ko wala si Kristo. Ano ang lahat ng ito kung si Kristo hindi mo kasama? Ano yung panahon ng Pacquiao, naging Kristiyano? Mayaman na siya. Kasama siya sa mayaman Pilipino, sinasabi nila. At yung achievement niya talagang pambihira. Sabi niya, isa lang ang kulang niya, si Kristo lang. Kahit anong narating ng isang tao, kung wala si Kristo, lahat yung baliwala. It's biblical. Why? What shall a prophet and anything gains the whole world? Naning saya mo, hindi. Dahil maganda trabaho mo, yun lang. Paano kung nagkasakit ka na? Anong gagawin ko? Well, gamitin mo yan para sa Panginoon. Naalala nyo kung nabasa mo, tanungot ko niya. Ako po gusto din yan, in time ko. At langan. Hindi ba yung mayamang hangal? Kung masenso lang yung kamalig mo. Paragulan mo yung kamalig mo, palakin mo yung kamalig mo. Tayo mo ng ani. Kung hindi mo naiintindihan ng yung bukas. Basa niya yung chapter 12. Anong uminom ka, kumain ka, joy, then magsaya ka. Kaya resto, magsaya ka na. Ay sinabi na ni Diyos ko, sa kanghangan, ngayong gabi natapusin ko. Ano man nasa iyo na hindi kasama ang Diyos, ay sumpa.
Ako nga niya labot kahit marugo na balay. Ano nga laing dino? Why? Kung hindi kikilalanin ng Panginoon, kahit sino siya, magiging sumpa sa kanya. Hindi siya dapat. Kaya nga spiritual joy, ang spiritual joy, yung real sabihin spiritual joy, yung kagalakan mo, hindi siya pwedeng patalsikin ng problema. Kahit anong sitwasyon mo sa buhay, nandun pa rin yung kagalakan mo sa Panginoon. Kaya pagsubok, kaya kawalan, ano man ang sitwasyon sa buhay, you can rejoice in the Lord. And again, I say, rejoice. Why? Yan ang spiritual joy. Yan ang spiritual joy na sinasabi. Lawetan niyo mo, magwela kayo, Janessa, in Matthew 11, ay Matthew 5. Matthew 5, 11 to 12. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inupusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan ng tao sa sinungalingan dahil. Siyempre, pagdating kay Christ, uusigin ka. Kaya sabi niya, palad kayo, why? Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang ganting pala ninyo. Saan? Dito sa lupa? Hindi. Pag sa lupa, kagalakan ka. Mawawala yan yung kagalakan. Yan ang pinag-usapan ng the spiritual things, spiritual joy, the things of God, the things which are not seen, those things which are eternal. Usigan na ako ng Kristo, kaya pa magsunod ko, inaapi ako dahil sumusunod ako sa Panginoon. Ano sabi ni si Kristo sa'yo? Mapalad ka, magalak ka. Ba't ka mapalad? The great is your reward. And lagi ang usapan paggagalakan yung kaugnayan ng kaluluwa sa heaven, sa Diyos, kay Kristo. Okay, laitin nyo, usigin nyo ako, naglilingkod ako sa Panginoon. Sige lang. Pero hindi nawawala yung aking kagalakan. Hindi nyo pwedeng patalsikin at patahimikin yung kagalakan nasa akin sapagkat ito ay para sa Panginoon. Now, ibalik mo, malapit na akong matapos. Luisa, ay Janessa. Sa 1 Peter 1, 3, Janessa. Then 3. Wala niya po, ayun sabihan na, Okay, mataya nga hindi dyan. Purihin ng Diyos at tama ng ating Panginoon sa Kristo sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan, muli tayong ipinanganak saan? Sa isang buhay na pag-asa. Nasaan mo kukunin yan? Galing na naman sa Diyos yan. Alam niyo ba ang Kristyano kung ano siya? Meron siyang living hope. Kahit anong mangyari ang kanyang pag-asa, hindi namamatay. Meron siyang living hope. Ano ba ang susunod? Sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo mula sa mga tayo. Now, pupunta tayo dito ngayon. Nagtatapos tayo dito yung ating pinag-aralan last Sunday. Ayun, tungo sa isang manang hindi nasisira. Walang dungis at hindi kumukupas na inilaan saan? Sa langit para sa inyo. Peter, so to speak. Ito yung sinasabi. Kung yung isip lamang ay nag-iisip, kung saan ka pupunta, one day kasama si Kristo. At kung saan ka titira, kasama ang Panginoon. All His glory, kung saan tatanggapin mo ang iyong manang incorruptible, undefiled, unfading, siyang iniingatan ng Panginoon sa iyo. Ano ang magiging conclusion nito? You will be rejoicing. Kung ang iyong isip ay nangangahan at talagang namumugad doon sa verse 4, diyan ang magiging buong ito, you will be rejoicing. Balo yung kaluguran ng kapatid, yung nanay yung dati ng do, kaya din yung Ginoo. Kasama mo Panginoon, makikita mo siya ng mukha, all His glory. Ang kagalakan ng Kristiyano, ito ang makasama niya, ang Panginoon. Bahay, face to face, yes, throughout all eternity. You can, Christ akit na yung face to face.
At share may kayang glory. Kaya nga, sabi ng Panginoon, God so loved the world. He gave His only begotten Son that world. Ang Diyos, ang ibinibigay niya sa atin is eternal. Last verse na muna. Ito, very arresting. Sa Lucas, Kabanatang Genesa, verse 20. Baka magulat kayo, sasabihin ko tungkol sa exposition. Kahit sa service na ganito, hindi kayo dapat magalak. Okay? Halimbawa, gawa na ng Ginoo. Para kalano rin membro, naging successful ka. Ang daming ni-raise na manggagawa, mga youth. Ang daming umaten, lahat ng taga-paraisos. Parang kirukan na, sinapakit. Lahat ng pagpapala, nandito. Service talaga. Naging mega yung iglesia dito. Kung darating yun, ha? Sabi ng Bible, huwag kayong magalak doon. Bakit? At the same time, ito na namin sinasabi ko sa inyo. Ayan, o. Verse 19 nga. Tingnan ninyo, binigyan ko kayo ng otoridad na tapakan ang mga ahas at mga lakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Successful yan. Nakikinig ba kayo? Successful service yan. Puri na sabihin, sa tingin church, nakalagay na link. Nakalagay blessed. Siguro may testimony kasi ating church. Sabi ng Panginoon. Kaya kayo pa rin tutulan. Ano yung suot? Kayo man, huwag ninyong igalak ito na ang Espiritu ay napagpapasakop sa inyo. Hindi inyong ikagalak na ang inyong mga pangalan ay nakasulat. Halimbawa, pastor, successful service. So, salamat. Pero huwag ang kagalakan doon. Doon itutuon. Remember that. Ang kagalakan lagi, yung relasyon natin. Nakala, immature Christians, makanyang le, sanding service, sanding itang immaturity, ako mo talaga. Ang kagalak mo nung kilala na kanin Diyos. Ang ikagalak mo, ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kung ang Panginoon ay nagpapatuto tungkol sa iyo, lingkod ko yan, tao ko yan, ligtas ko yan. Hindi lang yung successful service. Ayun ang niya po. Pag yan demonyo, pasakop lang kayo kanya. Successful service yan. Pero huwag niyong ikagalak ang mga bagay dito na nagpapasakop sa inyo. Pero kung pasakop kayo kayong demonyo, mag-cast out ka. Lumal yung demonyo, ka magsaya. Gayon man sabi ng Panginoon. Ikagalak yung ano ito? Langit ng pangalan ay nakasulat. Anong ibig sabihin yan? Kahit anong mangyari, kapag nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, walang pwede magbura niyan. Kaya ng Panginoon. So, angkop ba yung ating himnaryo sa ating pag-aaral? It is well, O my soul. Okay, balo yan matay, gas-gas na yung patutunan niya. Namatayan siya ng 5 pamilya, 4 na anak. Nawalan yung kanyang kabuhayan, bumagsak. And yet, sinulat niya ang awiting yan, it is well with my soul. Ibig sabihin niyan, nagagalak pa rin siya sa Panginoon. Okay lang, kaluluwa ko, dahil alam niya na Diyos ay hindi nagkukulang at karapat dapat siyang pagtiwala. Let's sing this song. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea below, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it
is well with my soul. Though Satan should bow, no fire should come, as these blessed assurance control. But Christ hath regarded my helpless estate, and hath shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious God. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. For me, in Christ, with Christ to live. If joy that above me shall roll, no path shall be mine, for in that hasty life thou wilt whisper thy peace to my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. But Lord, is for thee, for thy coming we wait. The spider, the grave is our goal. Oh, trump of the angel, voice of the Lord, blessed hope, blessed rest for my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. And Lord, is the day when the faith shall be sight. The clouds behold back as the scroll. The trump shall resound, and the Lord
clouds shall descend, even so it is well with my soul. It is well and with my soul. It is well, it is well with my soul. Katulad po ng awiting yan, Panginoon, pagdating sa spiritual, sa aming kaluluwa, sa aming relasyon sa inyo, ito'y pinatatag mo na at ginawa mo. Papasalamat po kami sa inyo sa gitna ng maraming kahirapan sa sanlibutan na kinakaharap po namin. Pwede kami magkaroon ng kagalakan. Sa gitna ng lahat ng ito ay meron kaming tagumpay na galing sa inyo. Katulad ng aming pinag-aralan, Panginoon, may pinanggagalingan ng kagalakan ito. At yan, kung paano namin itutuon ang aming isip sa mga bagay na ginawa mo sa amin. Kaligtasan walang hanggan, isang tahanan na inihanda mo sa amin, hindi nasisira, walang dungis at hindi pumupupas. Pagawin mo ang aming puso, Panginoon, dito kami mahugan. Ito ang aming isipin sa aming buhay, ang aming pinangakong buhay. Hindi lamang ang samantala, hindi pang walang hanggan. Paalala mo rin sa amin na katulad ng mga unang mananampalataya kami rin ay nangingibang bayan dito sa Pilipinas. Kaya mo sa sandaling panatili namin sa lupa, ay lumago kami sa aming pananampalataya. Patuloy kang madakila sa buhay namin. Patuloy mong pangularin at pasaganayin, patatagin ang aming pananampalataya. Katulad ng iyong sinasabi na maituon namin ang aming sa biyayang darating sa amin sa mga araw ni Kristo. Lord, hindi ito katang-isip. Hindi ito panaginip. Hindi sinabi ng iyong salita na minsan isang araw magiging kasama si Kristo ang kanyang tao. Magiging lubos na lubos. Salamat po, Panginoon, ang kagalakang ibinigay mo sa amin ay hindi kayang patalsikin ang anumang problema, pagsubok itong ito. At dahil yan ay kasama ka namin. Greater is He that is in us than he that's in the world. Marami pong salamat, Panginoon. Aming idinadalangin na kami rin ay makapag-share ng mabuting balita sa mga kapwa upang sila rin ay maliwanagan at maligtas at magmana rin sila ng iyong ipinangako buhay. Ano man ang aming tinatangkilik sa oras na ito? Panginoon, pinagpapasalamat po namin. Tulungan mo kaming lahat na ito'y gamitin namin para sa inyong kaluluwa. Salamat, Panginoon, ay pinakilala mo sa amin sa umagang ito ang importansya ng spiritual joy. Ang kaloob na ito na galing sa inyo. Kaisa rin kami ng aming inawit sa lahat ng aming sitwasyon sa buhay. Sabi rin namin, it is well with my soul. Marami pong salamat sa inyo. Lagi mong binabakuran kami ng iyong pag-iingat, ng pagmamahal. Dapat lamang katulad ng nakasulat sa Bible. Purihin ng Diyos at Ama ng Panginoon Kristo. Dahil sa inyong kahabagan, kami muli mo binigyan ng pag-asa ng kapanganakang muli at ng mga kayamanang hindi. Maraming pong salamat sa inyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, kami pinasaganang kahit pinayaman mo, kami niligtas mo sa lahat ng ito. Spiritually speaking, na kami lahat, ibigyan mo ng tagumpay at kaganakan sa buhay. Tanggapin mo ang aming taus-pusong pagdakila sa inyong pangalan, sa matamis ng iyong pangalan. Lahat po sa atin magsabi. Amen. Meron po tayong gagawin?